Jesus, anak ni David, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Taas ka, O Diyos, magpakailanman. Mula sa sangkalangitan, sa ibabaw ng lupa, maging sa mga bagay na nasa ilalim ng lupa. Lahat ng nilalang ay kailangang sumamba at magpuri sa iyo. Kung paano sinabi ng David, Panginoon, hallelujah, sa aklat po ng awit, Kapitulo 150, versikulo 6, Panginoon, ang lahat na may hiniga ay magpuri sa Diyos. Luwalhatiin ka sa araw na ito, luwalhatiin ka, Panginoon, ng mismo. Bawat isa, especially Lord, habang kami po ay nag-aaral ng mensahe sa iyo. Ikaw ang aming pinupuri, ikaw ang aming niluluwala. Sa pangalan inialay namin ang lahat na ito. In the name of my Lord Jesus Christ. Amen. Palagpagan natin natin. Praise God. Good morning. Amen. Praise God. Without further delay, buksan natin ang ating mga Bible sa aklat po ng medyo may bago ako, wala akong palpit. In the book of Romans chapter 10, saan yung ito na cellphone? Book of Romans chapter 10, beginning at verse 11. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom, or in him of whom they have not heard? And how shall they have heard or hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Hebrews chapter 11. Dito kayo sa harap mga anak. Hebrews chapter 11, beginning at verse 1. Now, faith is the substance of things hoped for. Pakiop lang yung mga Bible. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtain a good report. Through faith, we understand that the words were formed or framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death,
and was not found, because God had translated him. So before his translation, he had this testimony that he pleased God. But without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Praise God, maaari na po tayong makaupo. Good morning po sa lahat. Amen. So, purihin ng Diyos. Welcome po sa bawat isa sa pangalan ng Panginoon. Recognize natin ang presence ng bawat isa. At tayo po ay nandito ngayon sa Marikina. God, at salamat sa Panginoon na tayo pinagkakaisa. Every time na meron po tayong gawain, and recognize the presence of our sisters, sister, kaibigan po ni Sister Maricar, Sister Mariel ba? Mariel? Okay, Mariel. Okay, welcome, sis. Praise God, at salamat sa Panginoon na nakasama ka namin. Amen. Sa araw na ito. Purihin ng Diyos. Praise God. Kagabi, we are nag-expect tayo na magkaroon ng gawain kagabi doon. But in any circumstances, mga kapatid, ay hindi po tayo nakapangaral. At hindi naman din sumama ang loob ko dahil alam ko ang bawat pangyayari ay nakatakda ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Praise God. Ayaw ko lamang masyadong madidisregard yung mensahe at mawawalan ng galang. Dahil sabi mismo ng Panginoon ay huwag ninyong ibigay ang mga perlas sa mga baboy. Amen. Sapagkat kalina lamang itong apak-apakan at yuyurakan. Kaya mahalaga po ang mensahe ng Panginoon dahil kung nakatayo ako kagabi ay baka kung anong nasabi ni Propeta Isaias o Propeta Elias. Kasi nagigrid na ang ating espiritu dahil ang tao talaga ay nakatingin sa kanilang sinasakupang reliyon. Yes. Hindi sa mensahe at salita ng Diyos. Amen. Praise God. So, you will become a religious person, pero hindi ka pwedeng tawagin godly person. Amen. Marami pong mga reliyosong tao, even the Bible, sabi ko nga kagabi mga kapatid, sharing kami ni Brother Fernando, si Cain ay isang reliyosong tao, sabi ng propeta. Bakit? Nag-alay din siya ng alay sa Diyos. Amen. Dahil kung hindi siya isang relihiyoso, kailanman hindi siya mag-aalay sa Diyos dahil hindi niya kilala ang Diyos. Amen. Pero si Cain, kilala niya ang Diyos at nag-alay siya sa Diyos. Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang kanyang alay ay hindi kinasiyahan ng Panginoon. Amen. Bakit? Sapagkat si Cain, ang sabi ng Bible, ay diablo. Amen. He is an evil, masama. Kaya hindi po porque tumatawag ka sa Diyos ay guaranteed na yun na kilala ka ng Diyos. Yes. Praise God. At kung ating papansinin, ang sabi po, ang Isabel ang merong representation, merong seed, merong faith, sapagkat kung ang mga bagay ginagawa mo na walang pananampalataya, mga kapatid, hindi ito makapagbibigay lugod sa Diyos. Amen. So ginawa ni Cain yun for purpose na gusto niyang masiyahan lang at makilala kung sino siya. Even Judas, he is a religious man. Bakit? For 3.5 years kasama siya ng Panginoon. Amen. Mga kapatid. Pero ang sabi ng Lord, I choose you 12. One of you. David. So, isa sa kanila ay tinukoy na si Judas ay Diablo. So, without the representation. So, masakit na pakinggan, hindi lahat ng tao merong representation. I mean, representation means faith, revelation, or seed. So, masabi natin na one-fold lang. Kaya ang tao na walang espiritu o walang Diyos ay walang kwentang tao. Amen. Nagiging kwenta lamang ang buhay ng tao kapag merong Diyos sa kanya. Dahil ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 3, ang tao ay katulad lamang ng isang hayop kung wala ang Diyos sa kanya. Amen. Hayop siya sa mundong ito, mamatay siya na walang kapatutunguhan, babalik siya sa lupa. Kaya kahapon may nakita nga ako dun sa ibabaw ng ni Brother Richard, yung going home. Yun ang kuhanan ko sana ng mensahe dahil nag-click yun sa aking kaisipan. Saan pupunta ang tao after his life, after this life, after his death?
Dalawa ang patutunguhan ng tao, mga kapatid, if you have the representation. Pero pag wala kang representation, wala kang Diyos, isa lang ang tutunguhan mo, babalik ka sa lupa. Amen. Bakit? Ang sabi ng book of Genesis chapter 2, when God created the beast of the field, when God said, let there be the beast of the field, naglabasan ang lahat ng hayop sa lupa. Beast. Can you say amen? Amen. At nung maglabas, ang sabi po, babalik din sila sa lupa kung saan sila nanggaling. Kung ang mga isda ay nanggaling sa tubig, babalik din sila sa tubig. Kung ang mga fowls of the air galing sa air, babalik din sila sa air. Can you say amen? Amen. Pero saan ba dumampot ang Diyos ng lupa, ng alabok, di ba, sa lupa? Kaya yung katawang dinampot niya ay galing sa lupa. Kaya ang principles ng Bible, babalik siya sa lupa. Genesis chapter 3 verse 19, na siya'y kakain sa pamamagitan ng pawis ng kanyang mukha at sa panahon na siya'y mamatay, babalik ang kanyang katawan sa lupa kung saan ang galing. Pero ang sabi po ni Solomon, meron po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ang tao kapag namatay, babalik sa lupa ang kanyang katawan, pero may isang tao na babalik sa Diyos kung saan siyang nagbigay ang Diyos sa kanya nito. Amen. Mga kapatid. So, purihin ng Panginoon ay di ko alam. Lahat ng alam ko, lahat kalooban ng Diyos. Kung hindi man ako nakapangaral, I believe there is no sin Yes. on that place. Amen. Dahil hindi hahayaan ng Panginoon na hindi ako makapangaral doon kung may sin. Yes. So parang dinidisregard, walang, parang, sabi ko, gagalit na ang Diyos eh. Masasaktan eh. Kasi parang walang galang sa samantala yung dumating yung kanilang pariseo, talagang galang na galang mga kapatid. Pero dahil ang pastor nandun, parang sabi ko, kung nalalaman nyo lang kung ano ang meron ako. Praise the Lord. Amen. Amen? Amen. Kung nalalaman nyo lang kung anong meron ako. Yung sinabi ng Panginoon sa aklat ng Book of John, sa babaeng Samaritana, babae, kung alam mo lang kung sino ang kausap mo, hihingi ka sa kanya ng tubig na kailanman hindi ka na mauuhaw. Amen. Alam mo ang sabi ng babae, Panginoon, bigyan mo ako. Ano ang sagot ng Panginoon? Tawagin mo ang iyong asawa. Ang layo po ng sagot ng Lord kung titingnan mo. Nanghingi lang ng ang babae ng tubig sa kanya na hindi na siya mauuhaw. Ang sabi ng Lord sa kanya, tawagin mo ang iyong asawa. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. So merong gustong iparating ang Lord sa buhay. Sabi ko nga kagabi sa sarili ko, kung alam nyo lang kung anong meron akong dala, dihin sana nyo ginaganito ang lingkod ng Diyos. Pero dahil sa hindi nila alam, mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat hindi mo inihahayag ito sa mga pantas at matatalino ng mundong ito, hindi doon sa maliliit. Praise God. Kaya ang sabi ng mga alagad sa Panginoon sa Mateo chapter 13, Lord, bakit ka nagsasalita ng mga wika? Ang sabi ng mga talinghaga. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa inyo, ngunit hindi para sa kanila. Amen. 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 Praise God, purihin ng Diyos. The new cycle, faith is revealed to you by God. Kinuha ko itong mga kapatid dahil gusto kong matouch yung seed. Kasi nandun na tayo sa state of maturity. So ang may seed, kailangan lumabas ang tunay na seed. Amen. Amen. In 1 Peter chapter 5 verse 6, sabi po ng Bible, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ano daw? Pakumbaba ninyo inyong mga sarili sa harapan ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang ikaw ay kanyang itataas sa nakatamtang panahon. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Bigay mo raw ang lahat ng kabigatan sa Panginoon, sapagkat siya'y nag-iingat sa iyo. Amen. But the God of all grace, who hath called us, verse 10, unto His eternal glory by Jesus Christ, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. So, mga kapatid, yung ating nabasang text kanina about the faith, mga kapatid, paano ba ninyo pinaniwalaan kung hindi niyo narinig ito?
Yes, amen. Amen. Paano kayo magpakumbaba kung hindi kayo tinuruan ng inyong mga wordman kung paano kayo magpakumbaba? Amen. I heard dati, Sister Cora, mga kapatid, wag mong bayaran yan sa inuutang mo sa kanya kung di may paglalagyan ka. Ngunit, nung makilala ang Panginoon, tila bagay kalaki ng pagbabago. Amen. Kalaki ng pagbabago. Yan yung sinasabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. So, makita natin mga kapatid yung mga bagay na gusto iparating po ni Apostol Peter, mga kapatid, hindi po si Pastor Peter, kundi si Apostol Peter, mga kapatid, na nagtuturo sa atin sa mga bagay-bagay na dapat natin malaman sa Panginoon. Can you say amen? Amen. In 1 Samuel chapter 2 verse 6, the Lord killeth and maketh alive. Okay now? Nung napanood ko yung tornado sa Oklahoma sa YouTube, yung naka-video noon, paglabas nila doon sa kanilang basement, talagang akala mo, nagdaanan ng dilubyo yung lugar. Ang tanging nasabi ng Amerikano doon sa video, sabi niya, the Lord giveth and the Lord taketh away. Kasi walang natira sa bahay nila, mali mga kotse nila, nilipad noong tornado, yung mga bahay nila, mga gamit, as in, ang natira, yung nasa basement lang, damit lang nila, tsaka sila. Kasi mga bahay doon, mga kapatid, may mga basement. Dahil kung walang basement yon, talagang pati sila tatangay ng napakalakas. Sabi, the Lord giveth and the Lord take it away. Totoo naman yan mga kapatid. Walang dapat ipagmalaki ng tao kung siya'y marami ng kayamanan. Dahil ang sabi ng Panginoon sa aklat ng kanyang mga aral, may isang lalaki, may isang mayaman na tao. Pero hindi ko sinasabing masamang yumaman. Magpakayaman ka kung mas masarap maging mayaman, makilala mo ang Diyos. Amen. Ang tao kasing mayaman na nalipin ng kanyang kayamanan, meron siyang maliliit na kamalig at nung magkaroon siya ng harvest at yumaman siya ng gusto, ang sabi niya, pinagiba niya ang maliliit na kamalig at ginawa niya malaki at nung lumaki na puno yun at yumaman siya ng gusto, ang sabi niya, nung gabi na yun, sabi niya, oh, kaluluwa, kumain ka, mag-inom ka, mag-enjoy ka, magpakasaya ka, sapagkat marami kang ari-arian. Alam mo sabi ng Panginoon sa gabing ito, taong hamangal, taong mangmang. Hindi mo ba alam sa gabing ito kukunin ko ang iyong kaluluwa? At mapa sa kanino ang kayamanan na ipinagmamalaki mo? Ang pakonsuelo ko kasi sa'yo, yung pinakamagandang kabaon, yun ang huling regalo ko sa'yo. Amen? Yun ang pinakahuling regalo sa'yo, yung pinakamagandang kabaho. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon at dumating ang kayamanan, alam mo mga bagay-bagay kung paano mo gagamitin. Amen. Pero huwag maalipin ang ating mga puso sa kayamanan at mapahamahal sa atin ang kayamanan at hindi mo na makilala at makita ang daan papunta ng fellowship. Yes. Amen. 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 Dahil, mga kapatid, kukunin ng Diyos ang iyong kaluluwa. Praise God. At po, kanino ang kayamanan. So, the Lord maketh or killeth and maketh alive. He bringeth down to the grave and bring it up. Amen. For Samuel 2:7, the Lord maketh poor. Siya rin ang gumagawa ng mahirap. And maketh rich. And bring it low. And lift it up. Sabi ko nga, na-share ko doon kay Sister Glenn, nung unang araw, pagpunta namin, sabi ko, alam mo sis, marami pong relihiyon sa mundong ito na nagsasabi kapag namatay ang tao, pag masama, pupuntang impyerno. At kapag mabuti, ay pupunta ng langit. Pero sa tingin ko, lahat ata ng tao pag namatay, ang tingin nila lahat pupuntang langit. At wala akong narinig na yung tao na yun pupuntang impyerno. Maliban na lang kung hindi kasakop ng relihiyon nila. Amen. Amen. Pero alam ko mga kapatid, yung mga dakilang may ero sa buhay. Sabungero, lasunggero, lahat ng mga kapatid. Pag namatay yun, alam nila, nasa langit yun. Right? Can you see amen? Amen. Lahat ng... Kaya ang tanong ko sa kanya,
Ituro mo sa akin sino ang masama. At yun ang dadalhin natin sa impyerno. Sabi ko, ang magsinungaling lang, masama na. Amen. Ang tanong ko, sinong taong hindi nagsisinungaling? Amen. Wala. Amen? Amen. Magsinungaling ka na ngayon. Qualified ka na, papunta ng impyerno. Tama ba? So ituro mo sa akin sino ang masama para dalhin natin sa Binagsak impyerno. na lang At dito. ituro mo sa akin kung sino ang matuwid at dadalhin natin ng langit. Anong sabi ng Bible? Walang matuwid. Roma Kapitulo 3, versikulo 10. Walang matuwid kahit isa. Amen. Amen. Kaya nga sabi na natin, kung wala ang Diyos sa'yo, kailanman hindi ka tutuwid. Amen. Amen. Kahit anumang pagpapakamatuwid sa sarili mo, kailanman hindi ka kailanman tutuwid. Kaya umawit na lang si Andrew eh. Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Si Andrew ba yan? Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Bakit? There is something wrong sa buhay natin. Amen? So, ang Diyos ang may likha ng lahat ng mga bagay. Sabi ng Lord sa Isaiah 45 verse 7, I, the Lord, created all these things. Huwag mo akong tanungin, nasaan si Brother Richard? Dahil kung may representation siya, babalik siya sa Diyos. Once na siyang nakinig sa akin ang mensahe. Pero pag wala, babalik siya sa lupa dahil doon siya galing. Amen. It is the truth. That is the reality. Amen. Pag wala kang representation, wala kang seed, wala kang faith, wala kang revelation, wala kang Diyos, wala kang yung Proverbs na meron kang part ka sa Diyos, kailanman di ka babalik sa Diyos. Ang sabi ng Lord, kayo taga-baba, ako taga-taas. Walang aakyat sa taas, kundi ang lamang mga bumaba. Paano ka bababa, babalik sa Diyos? Kasi alam mo, saan ang langit? 20 feet. Yung si Brother Branham, umangat siya, 20 feet. Pumasok siya sa 6th dimension. Sabi ko, there is no literal heaven and hell. Wala po tayong geographical place na pupuntang impyerno at langit. All is dimensional. Amen. Put it into dimensions. There is 3 dimensions. Diniscuss ni Brother doon, pinakinggan ko yung 7 dimension kagabi. Ang ganda ng pagpapaliwanag ng propeta. Nasa Facebook. Pakinggan yun, napakaganda ng pagpapaliwanag ng propeta about the dimensions. The all dimension is here. The 7th dimension is the eternal thought of God. Elijah, Moses, and all the prophets, and all the apostles, and all the godly men, sabi niya, they have the eternal thought of God. You have the eternal thought of God. Kasi pag wala kayong eternal thought of God, hindi niyo makikilala ang Diyos. Amen. Hindi niyo i-recognize ang mensaheng ito. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Then, 6th dimension. Oh, napakaganda. It is Christ. It is the expression. It is Christ. Pinaliwanag niya ang 5th dimension. Prescott, napakaganda. Pakinggan niyo na nandyan sa Facebook. Supernatural. Napakaganda po ng pagkasaysay po ng propeta. Binalik-balikan ko. Gusto ko pang makinig kagabi, lang, anong oras na kami nakarating dito? Tingin ko, 2:00 na tayo, mga kapatid. Gusto ko pang makinig. Pumasok pa ako sa the Third Testament, mga kapatid. Nakinig pa ako ng the authority of God's Word. Pero hindi na talaga kaya ng fleshman ko makinig, mga kapatid. Baka mapabayaan ko yung, baka masandalan ko, sayang din ang mababasag. Ito. Mahal din. Buti lang binigyan tayo nito. Pero ang ganda. Ang sarap. Napakaliwanag ng bawat mensaheng sinasabi po ng Panginoon. Amen. Amen. Yan ang maganda pag may propeta eh. Praise God. Ang sarap, mga kapatid. Woe unto them who did not believe the prophet. Yes. Mga tao, bakit may propeta pa ba? Sabi nila, tapos na. Kay John the Baptist, kung reliyon nung tanungin mo, si John the Baptist ang katapusan ng kautusan at ng pagkapropeta. Oo, tama ka sa sinasabi mo. Kanino? Tinapos na ng Panginoon ang ministry niya sa bayan ni Israel dahil matitigas ulo nila. Amen. Amen.
Pag tinanong mo mga end time, tapos na ang 7 church ages. Huling propeta si Brother Branham. Sabi mo lang yun. Amen. Ang tagal na pong namatay si Brother Branham, 1965, patay na po ang propeta. Almost 50 years na ang nangyayari. From Sunset Mountain unto our time, 50 years na. Bulok na, balik na sa lupa ang kanyang katawan. Amen. Amen. Pero mga kapatid, hindi nila nakita ang laman noong dinadalang mensahe ng propeta. Meron kami mga kasagutan sa Facebook. They catch the written word. Sabi nga ni Pastor Jess, hindi mo tinitingnan yung thought sa sinasabi ko. That's right. Amen. You're always depending what it is written. Hindi pa niya maintindihan. Sabi ko, read it with your revelation and not only your intellect. Sinagot ako, elaborate. Kailangan ba na walang intellect dahil may revelation? So, di mo walang kaalaman na tao. Pinos ko siya napakaraming versikulo. Then sabi ko sa kanya, bago ko pinos yun, sabi ko, even the Pharisees and the scribes, they are intellectual person. Intellectual people. But they don't understand what the Lord said in this time. Amen? Amen. Hindi nila maintindihan sinasabi ng Lord. Parable sa kanila. So sabi ko sa kanya, ito, this is your verse. Read it again with your revelation if you have it. Hindi ka pwedeng magbasa lang na binasa mo lang. You are always reading a history. Amen. Moses, pag sinabi Moses, sumakay si Moses sa daong kasama ang kanyang asawa at mga anak at ang mga hayop. You are always reading a history. Amen. Saan mo dadalhin si Moses kapag binasa mo siya? Dito sa panahon mo. Kailangan may pabang daong. Ano ba ang daong? Kaligtasan. Amen? Amen. Sabi ni Brother Don dun sa time is a measurement of two things. Death and redemption. Yes. Amen? Yes. Time is a measurement of death. But it is a measurement also of redemption. Right. Amen. May appointed time kasi na niredeem ka eh. Alisin mo tong pusa. Right? Yes. Yan ang sabi ng prophet. Hallelujah. It is a time. Napakinggan ninyo yun. Click nyo. Napakaganda ng pagkapaliwanag po ng prophet. About the space, about the matter, the 16 elements of the matter. My body is a matter, 16 elements. And all that you see is a 16 elements. There's a 16 elements of the matter. Can you see, amen? Amen. Ganda. Ganda. Sarap talaga may prophet eh. Liwanag na liwanag sa iyong lahat ng bagay. So, tingnan mo mundo. Pangalan pa lang Don Parnel, galit na galit na. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Lifted up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and He hath set the world upon them. Verse 9, He will keep the feet of His saints. Iingatan niya ang mga paa ng kanyang mga banal, and the wicked shall be silent in darkness, for by strength shall no man prevail. Verse 10, the adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Out of heaven shall be thunder upon them. The Lord shall judge the ends of the earth, and He shall give strength unto His king, and exalt the horn of His anointed. Tingnan mo yung favoritism ng Lord. If I say favoritism, yes. Wala kasi siyang pakialam sa hindi kanya eh. Amen. Amen. Even the history of the Bible from the Old Testament until the New Testament, wala siyang pakialam. Patayin niya kung gusto niyang patayin yung mga tao na yun. Right. Sabi ni Brother Ariel sa akin, nag-chat sa akin, Pastor,
ma-attend ako dito, pero pag may pagkataon, magsishare ako dito ng message, Pastor, good Brad. Sabi niya, yung, saan ba mabasa sa Bible yung eternal hell? Sabi ko, there is no such eternal hell. Sabi kasi niya, pastor, nung pastor dito, nag-preach siya, sabi niya, the eternal God, the eternal fire. Yes, sabi ko, mayroong eternal fire sa Book of James. That is God. There is no such, there is no other form of eternal. And that is God. Amen. Amen. Tapos sabi ko sa kanya, but eternal hell? Wala. Merong consuming fire. Sabi ko sa kanya, merong eternal fire. That is God. He is a consuming fire. He is eternal fire. Nung nag-appear doon sa Day of Pentecost, the cloven tongue. The cloven tongue nandun sa ulo ng mga mananampalataya. That is the Holy Ghost. That is God. Amen. Amen? Amen. Sabi ko, wala. Huwag kang maniwala. Kasi sabi niya doon sa Sodom at Gomorrah, pastor, yun daw yung eternal fire. Eternal hell. Sabi ko, hindi po eternal hell yun. Fire po yun na bumaba sa langit. Sino yun? It is God. Can you say amen? Amen. Ganun ba, pastor? Okay. Sige, ano mo lang ba? Saan ba mabasa to? Saan ba? Sige, bato ako. Kasi kailangan niya. Amen. Ang dami pong sinasabi nung mga, mayroon siyang sinisiran doon. Pagkatapos ng service, nagsishare na siya ng mensahe. Sabi ko, gawin mo ang purpose mo. Amen. Serve your purpose. Habang nandiyan ka. Praise God. Hindi ko pala mabasa yung kanyang pangalan kasi Arabic eh. Yung pangalan niya. But I thank to the Lord na mga kapatid na ano man ang mga gusto nilang malaman ay yung pagiging pastor ko eh masaya ako eh kapag ganun ang ginagawa ng mga tupa. Hindi malinaw sa akin, pastor, saan ba mabasa to? Saan ba makita to? Good. Ibig sabihin, gusto mong malaman, gusto mong matuto. Amen. 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 Hallelujah. Proverbs chapter 7 and verse 8. A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it. Whithersoever it turneth it, prosperity. Chapter 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. As the rivers of water, he turneth it whithersoever he will. So kings, nagbabasa lang muna ako ng mga scriptures before we touch that seed or faith reveals from God to you. In Psalms chapter 2 verse 12, kiss the sun lest that he be angry, and he perish from the way when his wrath is kindled but little. Blessed are all they that put their trust in him, the Lord. You cannot trust the Lord if God is not in you. Amen. Sabi ni Solomon, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Amen. Isang mabuting bagay ang magtiwala sa Diyos kaysa maglagak ng confidence. Kumpiyansa o pagdedepende sa tao. Curse unto man who trusts. Ang sumpain daw ang tao na nagtitiwala sa tao. Praise God. Blessed are all they that put their trust in the Lord. Mapalad ka. Mapalad tayo. Psalms 3 verse 41, cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. Oh. Hallelujah. Psalms 3:51, I laid me down, slept. I awake, for the Lord sustained me. Verse 6, I will not be afraid of 10,000s of people that have set themselves against me around about. Verse 8, salvation belongeth unto the Lord, thy blessings is upon thy people. So, kapag ikaw ay mayroong connection, tinatawag natin na personal relationship o connection sa Panginoon. Pinitch ko na yan. Nung pinitch ko yung open windows of heaven, that tithe is not only Messiah law, it is a relationship between God and man. Amen. Yan yung sinabi ni Brother Branham, do I bring the message unto the people? At sabi niya, na hindi ko
Hindi ko inisip na mag-join sila sa church ko o mag-form ng another fellowship or organizations para lumaki siya. But sabi niya, one thing that I satisfied kapag nakita ko na magkaroon ng isang tunay at true relationship between God and man. Amen. That is the heart of a prophet. Wala siyang pakialam sa pagpapadami ng member. His ministry is a universal. Tingnan mo ang church ni brother doon, kukunti ang tao, mga kapatid. Pero tingnan mo, thousands of people around the world, they are recognizing the message of the prophet in this present age. They are recognizing. Hindi po pwede na ang seed ay hindi pwedeng mag-recognize sa mensahe. Dahil pag wala kang seed, sabi ni Brother Branham, just give me 5 minutes and I tell you, that man sabi niya, merong seed yun. Pero pag walang seed, kahit 10 taong mong turuan yan, mga kapatid, hindi yan mag-recognize ng mensahe. Why? Wala kasing relationship, walang receiver doon sa loob, mga kapatid, just like at cellphones. Ang cellphones, mga kapatid, sabi nga, is a science, right? It is a technology, sabi ng prophet. It is a sound waves sa 4th dimension. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Are you with me? Amen. Malalim itong aking sinasabi sa inyo. Sundan ninyo akong maigi. Praise God. Ito yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4. Sabi niya, it is not unlawful for us to speak. When nakita niya ang third heaven, nung makita niya ang paradise, nung makita niya ang Son of David ministry, nagsasalita siya, sabi niya, and it is not lawful for us. Unlawful. Hindi nila maintindihan. Sabi ni Isaiah, stammering lips that the people did not understand. Sabi ni mga Pentecostal, yun yung mga speaking tongues. No. That is the word. This is the song that the angels cannot sing. I have a song that the angels cannot sing. Amen. Hallelujah. This is a new song. This is a new message. This is a new day. This is a new age. This is our day. This is our message. So, sabi ko nga, paano ko iwan mensaheng to? Question and answer. Brother Branham, 1964. Sabi niya, paragraph 248. This, the third pull. You know what is the third pull? Tuturo ako ngayon kung sa mga baguhan natin, sundan nyo lang ako. Dahil pag may seed yan sa puso mo, marirecognize nyo to. Amen. Amen. What is ano ba yung third coming, Pastor Courtesy of our sisters, Carmelia? What is third coming? Kasi hindi maintindihan ng tao naman third coming. Bago sa pandinig. Alam nyo, kapag may bago, yung dating bago ay naging luma. Bakit tinawag na New Testament ang New Testament? Kasi merong Old Testament. Okay. Pero matawag natin yan First Testament, Second Testament, at Third Testament. Nasa Bible ba ang Third Testament? Meron. Saan? Puntahan mo si Jesus Christ. Wala kang ibang pupuntahan kundi ang person ni Jesus Christ. There is 3 manifestation of the Lord Jesus Christ in His sonship. First is the Son of Man. Yung mga end-time message kayo, nag-come. Alam mo ba ang nakalagay doon? Son of Man. Ministry. Kasi, sa gitna daw ng Son of God ministry and the Son of David ministry, lalabas, mga kapatid, ang Luke chapter 17 verse 30, that the Son of Man revealed again. Brother Branham said, hindi nila nakita since 1937 nagsumula ang ministry ni Brother Branham. 1933, mga kapatid, pinanganak siya ng 1905, nagsimula siya ng ministry ng 1933, mga kapatid, sa Kentucky River. Hallelujah. Can you see amen? As I sent John the Baptist in my first coming, I will send you, hallelujah, to forerun in my second coming.
That the Son of Man reveal again? Yes. Pero patay na po ang Son of Man. 1965, patay na. Amen. Kaya noong 1965, sumigaw ang prophet, don't be deceived. Sabi na, Son of Man ministry. Wala na po tayo sa Son of Man ministry. And also, we are not in the Son of God ministry. You know what is Son of Man? Dumating ang Panginoon para mamatay. Praise God. Amen. It is a prophecy unto Him to Amen. crucify on that cross of Calvary. Philippians chapter 2, binasa natin, chapter 2, verse 9, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being formed as God, right? Kahit man siya bagamat na saan yung Diyos, hindi niya inaring siya Diyos at nag-anyong alipin at naging masunurin, mag-isa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Salamat at namatay ang Panginoon. Maraming nagdidebate bakit dumating pa ang Lord. Pero I thank to the Lord na naintindihan ko that the minister of the Son of Man is to die for His own. Matthew chapter 1:21, call His name Jesus, for He shall save His people. Amen. Amen. Son of God ministry, the Holy Ghost. Kaya tinanong natin ng Pentecostal, naniniwala ka ba sa Day of Pentecost ay dumating ang Panginoon? Yes, in the form of Holy Ghost. Now, we ask question, saan ang flesh ni Jesus Christ during the time? Walang imposible sa Panginoon. See? Bakit? Hindi nila makita. Pero Acts chapter 9, ang sabi po, when Saul persecute the church, the believers during that time, sumigaw ang Panginoon, that is my body, so you persecuted me. Praise God. And that is the third testament, that is the third coming. This is it. We are. This is the new generation. This is the generation that Brother Branham prophesied. Amen? Amen. Oh, sabi niya, it seems entirely possible for you to speak the word and one would be completely and fully restored, placed entirely ready for the rapture in the resurrection. Yeah, talking about rapture and resurrection. Chinat ko yung nagsabi kay Sister Blanton, I don't believe it. Tinanong ko siya, sabi ko, Sister, this is your quote after you read the post. I believe. I can't believe it. I don't believe it. Sabi ko, saan ang hindi mo pininiwalaan? Sinaysay ko kasi binasa ko yung post. Faith, resurrection, rapture, saan? Hindi siya sumagot. Sagutin mo ako para isa-isahin kong sagutin sa iyo at sasabihin ko yung mga bersikulong hinahanap mo. Hindi na sumagot. Saan ang hindi mo pininiwalaan dyan? Dahil pag sumagot siya, alam ko nang hindi mo pininiwalaan si Brother Branham. Kasi sira sa'yo si Brother Branham. Bakit sira? Dahil tinuturo ng mga pastor mo. Sila yung mga pastor na napapanirang turi. Hello? Amen. Mayroong mga pastor, sabi ko nga, wag lang mag-cross. Sabi ko, Brother Fernando, mag-cross ang daan namin ni Pastor, ni Brother Asis. Dahil tingnan ko ang dalawang mata niya. Diretsahin ko talaga. Kasi si Jesus Christ, ganun ginawa sa mga Pariseo eh. This is a paytime. Paytime. Alam mo sabi? Lumabas mismo sa bibig ni Sister Nempa nung mag-pray, pumunta dun sa bahay nila. Ano sabi? Kaya nagkaganito yung Sister Nempa dahil sa narinig ng mga maling turo. Diretsahin ko siya, tingnan kong dalawang mata niya. Sabihin mo sa akin, isa lang. Hingan kita ng isa lang. Kung bakit mo nasabing mali ang turo ko. Isa lang. Pag hindi mo nasabi, mananagot ka sa Diyos. Amen? Mananagot ka sa Diyos. Magbilang ka ng 2 buwan kung sino ang mamatay sa ating dalawa. Amen. Mahirap magsalita ang tunay na Diyos. Amen. Dahil nakusahan mo, tingnan mo si Propeta Elisha, nung minak siya, mocking yan eh. Minak siya ng mga 80 ng mga bata.
Nagalit ang propeta. Ano ang lumabas? Babaeng uso. Kinain yung mga bata. Hello? Kaya mga kapatid, sabi ko, Brad Fernando, pinagpipray ko, Brad, na mag-cross ang aming daan. Isang araw mula ngayon. Dahil pag hindi mo nasabi ang maling turo ko, patutunayan ko sa iyo na ang turo namin ay hindi mali. Amen. At patutunayan ko sa iyo, ikaw ang nagtuturo ng mali. Amen. Patutunayan natin. This is the time. This is the time. Amen. Amen. Huwag na tayong manahimik para makilala si Jesus Christ, para i-crucify tayo na again. Sabi ni Brother doon, I indict also again this generation for the third time they crucify again Jesus Christ in a shame. Oh, sige. Huwag kayong manahimik dyan sa bahay sa kapitbahay nyo, nananahimik kayo. Hello? Are you a believer of this message? Amen. Huwag kayong manahimik. Alam nyo na, for almost 3 years na akong nagtuturo. Papasok na ng 4 years. 3.5 years, matured na tayo. Kaya nag-preach ng prophet ng maturity. Huwag na tayong manahimik. Amen. Sagasaan nyo yun dapat yung sagasaan. Amen? Amen. Hindi sasakyan. Ibig kong sabihin, mensahe. Amen. Tatambay ako minsan doon. Pag makagawi ako ng baysa, tatambay ako doon sa barbecuehan. Aabangan ko talaga yung pastor niyo. Hello? Amen. Are you with me? Kasama ko ba kayo? Sabihin mo ba? Kaya ikaw lang muna, pastor. Basta ikaw, pastor, masarap. Nasa likod mo ako. Kaya naman tawagin ka lang. Pag sinabi mo sa akin yun, sabihin mo siya, buntot ka pala. Kasi nasa likod. Wala kang maaamoy. Kundi yung mabahong hangin na nasa likod ko. Humarap ka, tumabi ka sa akin. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag kayong, si Pedro natisod eh. Kaya nga dininay ang Lord. Bakit? Sunod ng sunod eh. Sunod-sunuran eh. Pag nandun si pastor, huwag kayong silip ng silip. Can you say amen? The Son of Man, this is so or his it not, and you would do this if properly pressed upon. Would you not escape all these things? It's got a detour there. Escape all these things and stand before the Son of Man. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Mahaba itong mga quotation ng prophet dito. Yung mga may quote lang, sabi niya dito. Continuation sa question and answer. So, I believe I can make it a little clearer to the people. See, you are believing because of the spoken words and things like that he said about. And all of you here witness the squirrels and all these other things that's been done. But did you notice that was sovereignly, sabi niya, given, sabi niya, he by his own divine will come to me and said, you go do this. Gawin mo daw, lahat ng may seed, na naihayag ang mga bagay na ito, sabi niya, go and do this. Amen. Ano yun? Our commission is to preach this message. Amen. Hallelujah. Amen. Only the pastor, Amen. I go down there to help this person. Sabi niya, I'm just presuming that it'll be all right. See, then I don't know. I can call the name of the Lord over them. I can pray for them. Do whatever I wish to. Sabi ni Brother Banang, I can do all things through Christ, which is in me. You can do that. Sabi niya, it is in, I have the authority to do it. Ano ba yung authority? Power. Power. Government. Hallelujah. But I have to wait for orders to do it. See, I have the authority from God to do it. But now, when He gives the orders, should go back home well. Kapag si Brother Branham sinabi na ng Lord, kailangan mong gawin.
Ako dyan, pag nakahiga kami dyan sa tindahan, pag biglang may nagsalita ang Lord sa akin, tayo kagad ako mga kapatid, hanap kagad ako ng ballpen, hanap kagad ako ng cellphone, sinusulat ko na kagad yung sinasabi niya. At pag may pinapagawa siya, gawin mo kagad. Amen. Huwag mo nang palipasin, gagalit ang Lord. Faith reveals itself based on the need. Ito na. Ang pananampalataya daw ay nahahayag itself based on the need. Ayon sa pangangailangan. Number 1, battles. Ito na, labanan. Sige, laban na. Ako na mismo nag-order sa inyo. Hugutin na ninyo yung mga tabak ninyo, which is the Word of God. Praise the Lord. Iangat na ninyo yung mga seal, which is the salvation. Isuot na ninyo yung mga helmet, mga kapatid. Isuot na ninyo yung mga pangyapak. And be a missionary for this message. Amen. Inawit namin ni Pastor Joy, digmaang spiritual. Ito na yun. Lalabas ang tunay na faith and seed sa panahon ng labanan. Haharapin ko ang hari ni si Agag at si Balak. Yan ang gustong ipaharap ng Diyos kay David. Amen. Amen. Naninira. May propeta pero naninira. Oh. Food and drinks. Sa panahon na may pangangailangan ng pagkain, materials, miracles, benefits, healings, lost things, promises, prophecy, controlling elements, dominion. Yan yung mga elements o yung mga bagay na lumalabas ng faith. Sa battle, sabi ng Bible mga kapatid, sa 2 Kings chapter 19 verse 35. And it came to pass that night that the angel of the Lord went out and smote in the camp of the Assyrians, and hundreds, fourscore, and 5,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. See? Sa labanan, makikita mo mga kapatid kung paano sa aklat po ng 2 Kings chapter 19, kumilos ang Lord laban sa King of Assyria. Hallelujah. Pabor sa mga anak ng Diyos at mismo ang Diyos. Hallelujah. Sa pamamagitan, mga kapatid, ng serbat niyang si David, ay pinatay niya ang lahat ng mga sundalo ng mga Assyrians. Okay. Walang kaipon-ipon si David. Natulog lang siya nung gabi. Pagising niya, lahat ng kalaban niya, patay. Hello? Amen. Kaya, laban. Sa battle time. Amen. Take up your sword. Amen. Tagpasin nyo, kaaway nyo. Huwag nyong kasama nyo. Amen. Ang problema kasi sa third coming ngayon, yung kasama ang tinatagpas eh. Kasi wala na makitang kaaway eh. Hindi na lumalabas. Tinatagpas yung, sabi ko, huwag nyong tagpasin yung kasama nyo. Ang kaaway nyo, tagpasin nyo. Dahil parehas ang sword na hawak natin. Yes. Amen. Amen? Hallelujah. Food and drinks are the Lord's. 2 Kings chapter 17, si Elijah, mga kapatid, ay pumunta po sa Sarepta. Hallelujah. Alam natin itong istorya na ito about yung babae na namamatay na siya during that time. Nalas na lang yung kanyang kakainin, mga kapatid. In the book of 1 Kings chapter 17, pupunta siya sa Sarepta, ang babaeng bao doon, na may kasama isang anak. Sabi, pagdating niya doon, ang sabi ni Elijah, pagluto mo ako. Sabi ng babae, Ginoo, may isang takal na lang ng harina, at saka isang takal na lang din ng langis. At kapag naluto ko na yun, ayun na ang katapusan ng aming kakainin, at aantayin na namin kung kailan kami mamamatay. Dahil sa kalagayan ang Israel noon sa sobrang famine. Walang makain. Basta ang sabi ng propeta, unahin mo ako. Hindi sila magkakilala, ha? Sabi ng babae, nababatid kong ikaw ay propeta ng Diyos. Di ba recognition? Dahil sinabi mo, gagawin ko. Great. Yung recognition ng babae doon sa propeta ng Diyos. Nung ginawa niya, mga kapatid, ano ang nangyari? Basahin natin ang book of
1 King chapter 17. Pagkatapos kumain, mga kapatid, ng propeta Elias, dumigay siya at gumupo na. Sabi niya, magluto ka uli. Amen. Right. Last na yun. Magluto ka uli. Sa walang pag-aalinlangan ng babae ito ay nagtiwala sa lingkod ng Diyos. Yes. Nagtiwala ba kayo sa pastor nyo? Amen. Amin kayo ng amin, pero hindi kayo naniniwala, hindi kayo sumunod sa akin. Aray ko, pastor. Totoo. Magluto ka. Sa walang pag-alinlangan, pumunta ang babae sa sidlan at dumaklot siya doon. Wala siyang alinlangan. Yes. At pagdaklot niya ng harina, may nakuha siyang harina. Pagpunta niya sa sidlan ng langis, pagkuha niyang langis, mayroong langis. Thank you, Lord. At ang sabi Amen. ng Biblia, until the rain falls on that day. Yes. Hindi nagutom ang babaeng ito dahil nagtiwala siya sa sinabi ng propeta. Amen. Right? Do you believe our prophet? Amen. And do you believe your pastor? Amen. Amen, ha? Let's see it. Kasi sinabi ko na sa inyo eh. Amen. Praise the Lord. Magdadaklop kayo ng harina na hindi kayo magugutom. Dadakot kayo ng harina na hindi na kayo magugutom. Saan galing yun? Galing sa Diyos. Amen. Galing po sa Diyos.